Kamakailan lang ay ating ibinalita na mas pinatindi palalo ng Pilipinas ang pagbabantay nito sa ating mga katubigan sa West Philippine Sea matapos napabalitang mas lumaki palalo ang presensya ng China doon at nakadeploy na rin pati ang kanilang mga warships. Hindi naman nagpatinag ang ating bansa dito matapos triplehin na ng Pilipinas ang bantay nito sa West Philippine Sea na binubuo ng nasa 30 vessels mula sa Philippine Navy, BFAR at Philippine Coast Guard at ilan ding mga patrol aircraft upang sundan ang mga galaw ng Chinese vessels. Ngunit alam nating lahat na kulang pa talaga ito dahil na rin hindi pa rin kayang bantayan ng buong West Philippine Sea, lalo na ang mga Chinese militia vessels na palaging nagsasagawa ng illegal na aktibidad sa ating rehiyon. Kaya sa bagong balita na ating nakalap, inanunsyo ng Philippine Coast Guard na parating na ang unang batch ng kanilang in-order na 35-meter patrol craft mula sa France sa halagang nasa lagpas 25 billion pesos. Ang mga patrol craft na ito ay ang mga FPV-110 Mark II design na kung saan medyo maliit lang ng konti kumpara sa Parola-class patrol vessels na nabili naman ng bansa mula sa Japan at may haba ang mga ito ng nasa 44 meters. Ngunit ang kinagandahan sa mga patrol craft na ito ay mas mabilis ito dahil sa speed nito na nasa 35 knots at range na nasa 700 nautical miles, kaya mas mapapaigting pa ng Coast Guard ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. At ang kinagandahan pa dito ay gagawin ang 20 units dito sa ating bansa dahil kasama sa kontrata ang technology transfer, kaya kayang-kaya na gawin ang mga patrol craft sa ating bansa kung gugustuhin pa ng Coast Guard na maparami ang ganitong vessel. Kayang armasan ito ng mga 20mm remote-controlled autocannon, ngunit base sa ating mga impormasyon na nakalap, ay lalagyan ito ng remote-controlled na 12.7mm heavy machine gun katulad sa mga nilalagay sa Parola-class patrol vessels. Ngunit alam din ng Philippine Coast Guard na hindi pa rin sapat ito, kaya nakikipagnegosasyon na umano sila sa bansang France para humiram na naman ng pondo para makabili sila ng panibago na namang offshore patrol vessel. Sinabi na 87 meters na patrol vessel ang kanilang tinatarget, ngunit kung pagbabasehan ng website ng OSHA Shipbuilding na French company na gumagawa ng ating patrol vessels, ang kanilang pinakamalaking barko ay ang OPV-270 na kasalukuyang BRP Gabriela silang ng Philippine Coast Guard na pangalawa sa pinakamalaki at pinakamoderno sa kanilang armada. Inaasahang madaragdagan ng ating mga Gabriela silang offshore patrol vessels kung makakakuha ng pondo ang Coast Guard mula sa France, ngunit hindi talaga pangbanggaan ang vessel na ito dahil gawa sa aluminum ang hull ng vessel, kaya hindi natin ito nakikita sa mga videos na kung saan nagkaroon ng banggaan laban sa China Coast Guard vessels. Mas maganda pa rin talaga ang mga Teresa Magbanwa offshore patrol vessels na kung saan may habang nasa 97 meters at gawa sa steel ang mga hull nito, at ilang beses na rin ito nasubok laban sa China Coast Guard vessel na kung saan tumagal ito ng ilang buwan sa West Philippine Sea. Nakakuha na rin ng pondo ang Pilipinas mula sa Japan para sa karagdagang 5 units ng mga Teresa Magbanwa na kung saan nagkakahalaga ng nasa 29 billion pesos, at ito ang barko na kayang makipagharap-harapan sa Chinese vessels dahil sa laki nito, at nasa 3 din ang water cannon nito. Maliban sa water cannon, nasa plano din ang pagkakabit sa mga ito, kabilang na sa BRP Gabriela silang ng mga 30mm remote-controlled autocannon dahil na rin sa mas tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, at magbibigay ito ng mas malakas na firepower sa ating mga vessels. At dahil nga nakabili at nakakuha na rin ng pondo ang Philippine Coast Guard mula sa bansang France at bansang Japan, oras na rin siguro para ikonsidera din ang offer ng South Korea na kung saan kanilang dinisplay sa isang exhibit sa Maynila at mas malalaking patrol vessels ang kanilang ino-offer. Kabilang na nga dito ang HDP 2200 na kung saan isang Coast Guard na variant ng Raha Sulaiman vessels ng Philippine Navy, at malaki din ang vessel na ito na may habang nasa 94 meters.
Ang isa pa dito ay ang HDP 3000 naman na kung saan may habang nasa 115 meters at kung ito ang bibilhin ng Philippine Coast Guard ay ito na ang magiging pinakamalaking patrol vessel sa kanilang armada. Ito ang magandang panapat sa West Philippine Sea dahil mas malaki pa ito sa karamihan ng Chinese vessels, ngunit inaasahan din na mas malaki ang presyo nito at kailangan talagang mangutang ng Coast Guard sa South Korea. At ang panghuli ay ang HDP 5000 ng Hyundai na may habang nasa 150 meters at halos kasing laki na ito ng monster ship na pinakamalaking Coast Guard vessel ng China, kaya napakatindi kung mabibili ito ng Pilipinas. Ngunit sa aking opinyon lamang ay hindi pa ito kailangan ng ating Coast Guard dahil kailangan muna nating paramihin ang ating mga maliliit na patrol vessels bago sumugal sa ganito kalaki at hindi rin basta-basta ang presyo nito.